Cuadro Alas Casimero nakinig sa bulong ng demonyo kaya bumagsak ang karir. Ito ang sinabi ni Makagago sa kanyang video kung saan ginawa niya ng content si Cuadro Alas, Rise and Fall of Janrel Casimero. I really hope naiintindihan nyo tong part na to. Kasi talaga pong napakatindi ng naging mga pagkakamali niya. Dahil yan sa bulong ng demonyo. Yan ang totoo. Dahil daw kasi sa bulong ng demonyo. Wala daw iba kundi si Jason Casimero. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Bulong ng demonyo ba ang nagpabagsak sa karera ni Cuadro Alas? Para sa akin, decision pa rin ni Cuadro Alas yan mga tol. Kung makikinig sa bulong ng demonyo o makikinig sa bulong ng anghel. Nakadepende kasi yan kung kanino siya susunod. Susunod sa mali o susunod sa tama. Pero ngayon, sinasabi ng company Cuadro Alas, kontento na sila. Kahit magretiro na sa boxing, wala nang hanapin pa. Kaya abang na lang po natin kung mapapalaban pa ulit si Cuadro Alas Casimero. Sa iba pang balita, WBC Featherweight Champion na si Stephen Fulton. Kung matutuloy ang plano na akyat ito sa Super Featherweight Division upang labanan itong si Osaki Foster na may hawak sa WBC. Mapipilitan itong WBC na tanggalin kay Stephen Fulton ang WBC belt. Paglalabanan naman ni Ray Vargas versus Bruce Carrington ang bakanteng WBC. Pero tingin ko mga tol, hindi pa nagmamadali si Stephen Fulton na akyat sa Super Featherweight. Dahil hinahabol nga po ni Stephen Fulton ang rematch kay The Monster na Oya Inoue. Kaya aabangan niya ito sa featherweight division. Malaking pera pa rin yan kapag lumaban si Inoue kay Stephen Fulton. Samantala, Nonito The Flash Donaire, ayon nga po sa report ng BoxingScene.com, gusto pa rin daw ni Nonito The Flash ng isang sayaw pa kay The Monster Inoue. So naghahabol pa si Donaire ng isang trilogy kay Inoue. Pero sa last fight nila mga tol, TKO nang inabot ni Nonito Donaire. Doon pa lang parang hindi na kailangan ng trilogy. Maganda sana kung napaabot pa rin niya sa decision sa kanilang rematch para pwedeng pag-usapan pa ang trilogy. Pero depende pa rin yan sa promoter mga tol kung interesado pa rin sila kay Nonito The Flash. Kasi ngayon nakapila na po ang mga lalabanan ni The Monster Inoue. Matapos kay Cardenas ngayong May 4, isusunod niya si Murodjon Akhmadaliev sa Japan. Matapos kay Murodjon Akhmadaliev sa September, pwede pa lumaban si Inoue sa December. Pagdating naman ng taong 2026, nakapila na rin ang laban ni Inoue kay Junto Nakatani. Pero marami pang laban ang pwedeng ibigay kay Nonito Donaire kung hindi makuha si Inoue. Sa iba pang balita, Canelo Alvarez talagang pinaghahandaan si William Iscal sa darating na May 3. Hindi pwedeng maliitin ito ni Canelo Alvarez. Kailangan manalo siya dito para maging 2-time undisputed champion. Nakaset up na kasi ang laban ni Canelo kontra Terence Crawford sa darating na September.